Abi, ilan na nga ang nasawi dahil dito sa matinding init ng panahon sa United States? Erwin, hinihinala na sawi dahil sa matinding heatwave ang hindi bababa sa 28 na individual sa halos buong United States. Inaasahan ng mga otoridad na ang bilang na ito ay tataas pa kapag na-assess na ang lahat ng bilang ng mga namatay noong nakaraang linggo. Nagmula ang bilang ng mga nasawi mula sa California, Oregon at Arizona. Naiulat ang karamihan sa mga ito sa California kung saan ang init ay nakabasag ng daily records sa mga major city kagaya ng San Jose, Fresno at Oakland. Kasalukuyang iniimbestigahan ni Michelle Jordan, San Jose Chief Medical Examiner, ang 8 pagkamatay na mahigit sa 65 ang edad, samantalang naiulat din ang pagkasawi ng isang motorcyclist mula sa heat exposure sa Death Valley National Park. Naibalita rin sa NPR affiliate station na KJZZ sa Arizona ang pagkamatay ng isang 4 na buwang gulang na sanggol matapos itong maging unresponsive habang nasa bangka kasama ang pamilya sa Lake Havasu. Kasalukuyang mahirap matukoy kung ang isang pagkasawi ay dulot ng matinding init, ngunit ayon kay Ashley Ward, direktor ng Heat Policy Innovation Hub sa Duke University, mayroon ng palatandaan na ang pag-uulat at pag-uuri ng heat-related deaths ay nagbabago at bumubuti. Balik sa iyo, Sherwin. Oo, marami palang nasawi na dyan, Abi. Pero bakit mahirap malaman kung ang pagkamatay ng mga biktima ay dulot ng matinding init, Abi? Sherwin, hindi kasi obvious ang pagkamatay mula sa init. Madalas sa pagkakataon ay namimiss ito at nakakategorize bilang heart failure o ibang cardiovascular problem, kahit na ang pinaka-trigger ng pagkamatay ay ang init. Sherwin? Maraming salamat, Abi Valdez mula sa Texas, USA, kung saan tumaas ng 2 beses ang bilang ng mga taong nasawi dahil sa init ng panahon noong 2023 kumpara noong 2011.